Lalo kang gumwapo sa buhok mo. Welcome, welcome. Happy kami na nandito ka ulit. Hoping na tuloy-tuloy na, no? At kung lagi kayong nagbubukas ng FB, nakita nyo siguro kagabi si Jose Marichan na mamlansya na. Kagabi yun. No? Hinahanda na yung susuotin, na mamlansya na sa mga memes. Dahil ngayon po is September na. No? Kumakanta na yun. No? Hawak ng mic. No? So, ito po talaga, sinalubong po tayo ng ulan, bagyo siguro ito, brand out, no? Pero ang importante, bagong buwan, bagong pagpapala galing sa Panginoon. No? First day of the month ng September, first month ng Burr months, first Sunday rin. No? And pwede ba nating batiin yung katabi natin ng Merry Christmas? Grabe, ganun lang kabilis. Grabe. Unang-una po, gusto ko magpasalamat sa Lord. 1 month na po kami sa bahay namin. No? Mas lalo po namin na-enjoy ni Pastora Love yung life namin dito sa Naga. No? Iba talaga pag may bahay kang sarili. No? So, meron pa ring stress pero nabawasan na. No? So, nagpapasalamat po kami sa Panginoon, sa provision ni Lord. Sa lahat ng pangailangan. No? Grabe po yung provision ni Lord. At grabe rin po yung support ng simbahan natin. No? Nung lumipat kami. No? Salamat tunon sa mga members na nagkusang loob. No? Na nagbigay, tumutulong, nagsusupport, at nagpapakita ng concern. No? Sa buong iglesia ng ACF Naga, sa mga CMT, sa mga members abroad, no? Alam niyo na kung sino kayo. Appreciated po namin lahat. Lahat ng concern, tulong, at suporta. At higit sa lahat, lahat po ito ay counted kay Lord. No? Lahat po ng binibigay natin sa ministry is counted po yan kay Lord. So dumako po tayo sa message natin ngayong umaga. Hindi po natin papahabain kasi baka yung iba gusto nang umuwi, no? Tatanong lang po ako, ano po sa tingin niyo ang pinagkaiba ng opinion at conclusion? Okay, parang gustong-gusto talaga ni Ma'am Peli, alam na alam niya yung sagot. Opinion and conclusion. Okay, siguro po yung iba alam na. So example po, yung isang pinto, kung opinion, makakapasok ka. Pero conclusion, hindi ka pwedeng pumasok. Kasi close nga eh. Opinion, tsaka conclusion. So, yun po yung pinagkakaiba nila. So, ngayong umaga, meron po itong kinalaman sa message natin kasi ang pag-uusapan natin is about spiritual eyes. No? Take note ha, hindi po yung physical na mata, kundi spiritual eyes. Okay? Our spiritual eyes give us ability to see God's presence, to recognize God's purpose, and to discern God's plan through faith. So yan po yung gamit ng spiritual eyes natin. So balikan po natin yung conclusion tsaka opinion. Conclusion yung mga mata natin, spiritual eyes, lagi po tayong defeated as Christian. Pero kung opinion, lagi po tayo magiging victorious sa buhay natin. Okay? So, ang title po ng message natin is Seeing with Spiritual Eyes. Okay? Lagi natin maririnig itong mata ngayon, eyes, dahil ito po yung topic natin. 2 Kings 14-17. Kung meron kayong Bible, pakibukas. So, ito po ay story ni Elisha. No? Eliseo sa Tagalog, at ng kanyang alalay. No? Wala pong pangalan. So, basta alalay lang. Elisha at ang kanyang alalay. So, basahin po natin story. 3 verses lang to. No? Kung meron ka, medyo maliit, pero makinig na lang po kayo at basahin, sundan niyo po ako. Kinabukasan ng umaga,
lumabas ang katulong ni Eliseo at nakita niya ang maraming kawal. Sinabi niya, Guro, paano na tayo ngayon? Sinabi ni Eliseo, huwag kang matakot. Mas marami tayong kakampi kaysa sa kanila. At siya'y nanalangin kay Yahweh. Buksan niyo po ang kanyang paningin nang siya'y makakita. Pinakinggan ni Yahweh ang kanyang panalangin at nakita ng katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng kabayo at karwaheng apoy na nakapaligid kay Eliseo. No? Grabe. So pansinin niyo po yung verse 15. No? Dito po sa verse 15, ang alalay ni Eliseo ay napuno ng takot, pangamba, nataranta, nagpanik, hindi niya po alam ang gagawin niya dahil napalibutan sila ng sobrang daming kaaway. Libo-libo. So, nagpanik, natakot. Simple lang po yung ginawa ni Elisha sa verse 17. Simple lang ang ginawa ni Elisha. Nagpray, ang sabi ni Elisha, Lord, open his eyes that he may see. Ganun lang po yung prayer ni Elisha. So, ang mata po na tinutukoy dyan sa verse 17 is, hindi po yan spiritual na mata. That is spiritual eyes. This morning, mga kapatid, marahil may iba sa atin ngayon ang tulad ng alalay ni Elisha na terrified. Ang iba siguro sa atin, afraid, troubled, dahil marami pong nakapalibot sa atin ng mga kaaway o nakapalibot na mga pwedeng manakit sa atin. No? Pero meron pong message si Lord sa atin ngayon. I-open po natin ang eyes natin. No? Hayaan natin nakabukas ang ating mata dahil kung makabukas po ang ating mga mata, meron po itong 3 supernatural abilities. At ito po yung pag-uusapan natin. 3 superpower na abilities, supernatural abilities sa mata natin. Una po yung mga spirituals natin ay meron po yung night vision. Ang mga mata po ng mga Kristiyano ay nakakakita sa dilim. No? Kaya night vision. So kung hahayaan po nating nakabukas ang ating mata, simple lang po ang point, kahit ano pong dilim ng palibot, makikita pa rin natin si Lord sa buhay natin. Kahit anong dami ng kaaway, kahit anong dilim ng sitwasyon, meron tayong supernatural ability na makakakita sa presensya ni Lord. No? Tignan po natin yung alalay ni Elisha. Verse 15. Pagkagising sa umaga ng alalay ni Elisha, hindi pa nga po nakakapaghilamos. No? Hindi pa nakakapag-toothbrush. Ano pong nakita ng alalay ni Elisha? Pagtingin niya sa labas. Maagang maaga. Siguro mga alas 5 o alas 6, basta maliwanag na. Pagdungaw niya, sumambulat sa paningin ng alalay ni Elisha ang libo-libong sundalo na nakapalibot para tugisin sila. 2 lang po sila. No? Lahat armado. Lahat nakapwesto. Lahat ready nang umatake. Libo-libo. Parang yung mga pulis sa Davao na nakapalibot sa kingdom na naghahanap kay Kibuloy. Mas matindi to. Libo-libo ang nakapalibot kay Elisha at sa kanyang alalay. Anong sabi ng alalay? Verse 15. Paano na tayo ngayon, boss? Paano na tayo? Ito po ay tanong ng isang taong hopeless and helpless. Paano na tayo?
biglang nagdilim ang palibot ng alalay ni Elisha. Ang aga-aga, pero ang dilim ng sitwasyon na nakikita niya. No? Isipin mo, 2, dalawa lang sila, versus thousands of soldiers. No? Marahil ang taong ito ay umiiyak na dahil hindi niya na alam kung anong gagawin. Marahil ang tao na ito ay nanginginig na sa takot. Takot na takot. Nakita niya ang kalaban, pero hindi niya nakita ang presensya ni Lord. Dahil sarado ang mga mata. Kaya nga sa verse 16, di ba, sinabihan siya, huwag kang matakot. Sabi ni Elijah, ba't ka ba natatakot? Kasama natin si Lord. Hindi tayo pababayaan ni Lord. At sa verse 17, nanalangin si Elisha. Hindi naman talaga tumitigil yung alalay niya. Nag-pray si Elisha, Lord, open his eyes that he may see. Alam ni Elisha kung bukas lang sana ang mata ng taong ito po ay hindi matatakot. Ito po ay hindi mangangamba kahit anong dilim ng sitwasyon. Makikita niya pa rin ang presensya ng Diyos dahil bukas ang mga mata. Mga kapatid, dumarating talaga sa buhay natin yung darkness. No? Siguro yung iba sa inyo nasa darkness ngayong mga panahon na to. Sobrang dilim. Yung panahon na napapalibutan ka ng worries sa buhay. Napapalibutan ka ng fears. Napapalibutan ka ng takot. Tulad lang ng sakit. Yeah? Ang dami po nagkasakit last week. Yung iba, buong pamilya pa. Minsan makakaramdam tayo ng dilim. Anong gagawin ko ngayon? Buong pamilya na kami ngayon nagkasakit. Diba? Minsan nakakaranas tayo ng darkness. Financial. Hindi natin alam kung paano tayo makakabayad sa mga bayarin natin. May loans, may bills, may gamot, may mga estudyante pa sa college na pinag-aaral, laki na ng tuition ngayon. Minsan, hindi natin alam kung saan tayo tatakbo. Ang challenge, mga kapatid, ngayong umaga is open your eyes. Pilitin nating hanapin ang presensya ni Lord sa darkness dahil pwede natin siya makita. Meron po tayong night vision. Kaya pong makakita. Magtiwala po tayo kay Lord kahit na anong dilim ng sitwasyon ngayon dahil makikita natin si Lord kung bubuksan natin ang ating mga mata. Pero minsan, merong iba talaga na gusto talagang maglakad sa dilim. Meron pong mga ibang Kristiyano ang gusto talagang mas pinipiling mangapa sa dilim. Mas gusto mag-worry kaysa mag-worship. Magpipray ng konti, pero pagkatapos nun, worry na sobrang dami. Minsan, mas pinipili natin mag-panic kaysa yung peace na galing kay Lord. So, ano pong resulta? Panic attack. Instead, peace of mind. Panic attack po ang nararamdaman natin, nararanasan. Minsan lamang po yung terror kaysa trust natin kay Lord. So, ang challenge po, mga kapatid, bukas po natin yung mga mata natin. Let's open our eyes. Meron tayong night vision.
makikita natin si Lord kahit anong dilim ng sitwasyon. Let us always choose faith over everything. Faith over fears. Faith over panic. Faith over terror. Faith over darkness. Let us ask God to open our eyes that we may see. Pangalawa, yung mga mata natin, kung bubuksan lang natin, alam nyo, meron din itong pangalawang supernatural abilities. Yung mga mata natin, meron palang X-ray vision. This is the ability to see into or through the objects made of non-transparent materials. Ilan po yung X-ray natin sa ospital natin, Mamalo? Dalawa. Pag in-X-ray yan, makikita yung loob niyan, yung buto kahit anong pang nakatago yan sa loob ng katawan mo, makikita yan. Pag yung bag mo, idinaan mo yan sa X-ray sa airport, yung kaluluwa ng bag mo, kitang-kita yan. Yan po yung X-ray. No? Si Superman, meron pong ganitong klaseng superpower. Pero alam nyo ba, na tayong mga believers, ay meron ding kakayahang makakita ng mga bagay na invisible. Hindi nakikita ng naked eyes, pero kaya nating makita. Balikan po natin yung verse 15. Sa verse 15, takot, nagpapanik ang alalay ni Elisha. Ang sabi, boss, there's no way out. Wala na tayong kawala nito. Napapalibutan na tayo. Durog na tayo ngayon. Patay na tayo. No? Verse 16. Gusto ko pong balikan yung verse 16. Verse 16. Saan naman yan? Verse 16. Okay. Sinabi ni Eliseo, huwag kang matakot, mas marami tayong kakampi kaysa kanila. Yan po yung sabi ni Elisha. Ang sabi ng alalay, sobrang dami ng kaaway natin, wala na tayong lusot. Pero ang sabi ni Elisha, mas marami tayo kaysa sa kanila. May nakikita si Elisha na hindi nakikita ng alalay niya. So ano pong nangyari? Verse 17. Nag-pray si Elisha. Lord, pakibukas mo nga yung mata netong alalay ko. Walang nakikita. Verse 17 din. Sinagot ni Lord yung prayer. Binuksan. Pinakinggan ni Yahweh ang kanyang dalangin. At, sa verse 17 din, pagbukas ng mga mata ng alalay ni Elisha, alam niyo po anong nakita niya? Yung bundok. Nung pagkatapos buksan ni Lord yung mata niya, spiritual eyes, nakita niya na yung bundok ay punong-puno ng mga kabayo, karawahe, chariots of fire. No? Na punong-puno po ang buong bundok na handa silang ipagtanggol at ipaglaban. So nabuksan po ang kanyang mata sa spiritual reality. So nung binuksan po niya yung mata niya, meron palang isang bundok ng heavenly forces na handang ipagtanggol sila. Invisible. Pero nung binuksan yung mata, meron palang mga kakampi na mas marami pa sa bilang ng mga kaaway. Mga kapatid, kung hahayaan lang po natin bukas ang ating mga mata, buksan lang po natin yung mata natin, spiritual eyes. Meron po tayong X-ray vision na tumatagos kahit anong klaseng circumstansya pa yan.
Meron tayong vision, mga kapatid, na kayang mag-penetrate sa reality at facts ng buhay. At meron po tayong vision na kayang bumaon sa kahit anong reason at logic. Upang makita natin ang proteksyon, ang power, at provision ni Lord sa panahon ng adversity. So, nandyan lagi ang presence ni Lord, nandyan lagi yung power ni Lord, nandyan lagi yung protection and provision ni Lord. Ang kailangan lang natin gawin is to open our eyes. No? Pero minsan, talagang mahirap po buksan yung mga mata natin. No? Lalo na po kung mahirap po yung sitwasyon. Ang tendency po ay mas nakapokus tayo sa sitwasyon, mas nakapokus tayo sa circumstansya, mas nakikita natin ang circumstances kesa power ni Lord. Diba? Madili nga lang yung sweldo mo. Diba? Nagpapanik na tayo. Basta madili yung sweldo, anong first move natin? First move, utang. Ay naman yan di ba? O kaya, sakla! Matik yan. Mga kapatid, meron tayong x-ray vision. Buksan po natin mata natin. Tignan po natin yung provision ni Lord. No? Minsan nakapokus tayo sa reality rin sa buhay. Pag nagkasakit, doktor diretso. Matik yan. Basta magkasakit. Hindi ba pwede mag-pray muna? Hindi ba pwedeng tignan natin yung power ni Lord na kayang magpagaling ng sakit? Ha? Minsan naman, nakapokus po tayo sa facts. Hindi po yan maaalis. 20K lang yung sweldo ko kada buwan, pastor. 20K kada buwan. May estudyante ako, college. May binabayaran akong loan. Ang dami naming bills. Tapos babawasan ko pa ng 10%. Tapos may nanggugulo pang project at 40. Hindi po kasya. Oh, sa computation ko, hindi po magkakasya. Next time na lang ako magbibigay pag nakaluwag-luwag na. Next time na lang ako magbibigay pag mayroon ng extra. Mga kapatid, di ba natin pwedeng imulat yung mata natin sa blessing at provision ni Lord? Hindi ba pwedeng imulat natin yung mata natin na unahin natin si Lord? I-priority si Lord? Di ba natin pwedeng mag-sacrifice at ipagkatiwala sa Lord ang lahat? Di ba pwede yun? Open our eyes. No? Minsan, tatalo tayo ng realidad sa buhay. Hindi natin alam na meron tayong x-ray vision na kayang tumagos sa kahit anong klaseng realidad ng buhay. Last January, nag-commit kami ni Pastora 1 year walang sweldo. 1 year. So pinilit po namin lakihan yung mata namin. Inopen namin ang sobrang laking-laki. Malaki na po yung mata ko pero pinalaki ko pa rin. Inopen ko po yung mata ko. No? Fact. 0-0. Zero income. Zero balance. 0-0. 0-0 yan. Realidad.
walang pambili. Wala nga akong bago. No? Magmula nung January, parang wala akong nabiling bago sa sarili ko. Puro bigay. Praise the Lord. Ganyan po yung mga pastor. Yung mga pastor, gifted. Yung damit, gifted. Bigay lang po to. Sapatos, gifted. No? Wala. No? Circumstansya po ang pag-uusapan naman natin. May time na naubusan kami ng gasolina. No? Kailangan pa naming, ano bang tawag sa Tagalog yan? Mag-igib sa istasyon ng gasolina para lagyan yung motor. Last Thursday, nag-small groups kami sa Pili. Naka 4 wheels. 4 wheels. Pero 100 lang yung laman ng pitaka. So, meron pong mga circumstansya na hindi po madali, mahirap. Maraming mga mahirap na circumstansya ang mag-a-arise. Pero pinilit naming faith ang mag-arise. No? At dahil meron po tayong X-ray vision, mga kapatid, yung paningin po namin is tumagos po yan sa realidad. Sa circumstansya. Sa fact. No? Nakita namin ang promise ni Lord. Your labor in the Lord is not in vain. Nakita namin yung provision ni Lord. And my God shall supply all my need. Nakita namin yung power na merong gagawing si Lord na something special. Praise the Lord. Anong buwan na ngayon? September na. Nasa 9 months na po kami. Konti na lang. Konting-konti na lang. Habang tumatagal, lalong lumilinaw. So, ang challenge, mga kapatid, open your eyes. May mga panahon na hindi po papabor sa atin yung circumstansya. Hindi po yan papabor. May mga panahon na hindi po tayo makakatakas sa realidad. Realidad yan. Hindi natin mababago ang facts. All we need to do is just to open our eyes. To see God's promises. To recognize God's provision. And to see God's power. Punta po tayo sa pangatlo. Sino pong gustong humula sa pangatlong point? Pwedeng abilidad ng mga mata natin kung bubuksan po natin. Meron po itong telescopic vision na kayang makita kahit sobrang layo. No? We have the ability to see vast distance far beyond our eyes can see. Sobrang layo. Kung bubuksan po natin ang ating mga mata, mga kapatid, hindi lang po tayo makakita sa dilim. Hindi lang po natin makikita ang mga invisible na bagay. May kakayahan din po tayong makita ang nasa unahan. Mga bagay na malayo. No? So yung alalay ni Elisha, nung binuksan niya po yung mata niya, hindi lang po power ni Lord yung nakita niya, hindi lang po provision yung nakita niya. Nung binuksan niya po yung mata niya, nakita niya rin po yung purpose ni Lord sa buhay niya. Purpose. No? So yung prayer ni Elijah na open his eyes, Lord, that he may see, could also imply, Lord,
open his eyes that he may see your purpose behind these things. May kakayahan po makita kung ano pong nasa unahan, kung ano pong plano at purpose ni Lord sa buhay. May purpose si Lord kung bakit sila nakita, kung saan sila nagtatago. Di ba? May purpose din si Lord kung bakit sila napalibutan ng kaaway. At kung sakaling matugi sila at mahuli, for sure, meron ding purpose si Lord sa buhay nila. Ang kailangan lang nilang gawin is to open their eyes and to see the purpose of God behind every situation. Mga kapatid, iba-iba po tayo ng pinagdadaanan. Hindi po tayo pare-parehas ng struggle sa buhay. Yung iba sa atin, may struggle sa mga agum nila. May struggle sa pamilya. May struggle sa work nyo. Pinag-iinitan kayo. Ano bang classic struggle yan? Meron tayong struggle sa physical nating katawan. Iba-iba po tayo ng struggle. Mga kapatid, iba-iba tayo ng struggle dahil iba-iba yung purpose ni Lord sa buhay natin. Iba-iba yung design ni Lord sa buhay natin. Iba-iba yung plano ni Lord sa buhay natin. At kung hindi po natin ito makita, kung hindi po natin maintindihan ang purpose ni Lord sa bagay na nangyayari sa atin, ang tendency po nito is madali po tayong manghina. Madali tayong ma-discourage. Hindi natin alam yung purpose eh. Madali tayong mastumble. Ang iba pa siguro baka maglaylo. Di mo na magsisimba. Absent muna sa prayer meeting. Minsan, ang mas matindi pa, baka mag-backslide pa. Mga kapatid, open your eyes to see the purpose of God behind every situation. Kung nawalan ka ng trabaho, Lord, open my eyes to see your purpose. Kung na-fail ka sa goal mo, kung nabigo ka sa plano sa buhay, Lord, open my eyes to see that you have a better plan. Kung hanggang ngayon, hindi pa rin sinasagot ni Lord ang prayer mo, Lord, open my eyes to see your long-term program. Kung may malubha kang sakit ngayon, Lord, open my eyes to see your intention according to your will. Kung ano man ang pinagdaraanan natin, mga kapatid, ngayon, Lord, open my eyes to see your purpose behind all these things. In conclusion, mga kapatid, lagi nating iisipin na hindi lang po tayo nabubuhay sa natural world. We also live in supernatural. So ang challenge po, buksan po natin ang ating mga mata. Meron po tayong night vision na kayang makita sa kahit anong dilim ng palibot. Meron po tayong X-ray vision na kayang makita ang mga invisible na mga bagay. At lastly, meron po tayong telescopic vision na kayang makita ang nasa unahan, ang plano ni Lord sa buhay natin. Good morning po sa ating lahat.